Kahit anong gawin mong kabutihan, may mga tao pa rin hahanap ng kamalian mo para maichismis ka lang. Ang dahilan kung bakit may mga taong chismosa, dahil may interes sila sa buhay ng ibang tao. Lalo na kapag walang magawa o walang pinagkakabalaan sa buhay ang isang tao, palagi na lang nakatingin ang kanilang mga mata sa buhay ng iba. Walang ibang pinagugulan ng kanilang libreng panahon maliban sa pagsasabi ng anumang bagay o sa pakikinig sa anumang bagay na bago. Napakarami ng mga marites ngayon. Kung minsan, kapag walang nangyayaring exciting na bagay, nag-e-invento na mapag-uusapan lang ang mga tao. Ganyan kasaklap ang mundo natin ngayon. Lalo na kapag insecure ang isang tao, inggit ang nabubuo sa kanyang puso. Kaya itutulak siya ng kanyang insecurity na magchismis na lang. Nagchichismis sila para mabawasan ang mga insecurity nila. Nagkakalat sila ng chismis para tumaas ang tingin nila sa kanilang sarili. At para patunayang mas magaling sila sa taong yun. Gustuhin mo natin o hindi, talagang pag-uusapan ng mga tao ang iba. Kasama ka na doon. Pero ang good news, hindi mo kailangang magpapa-apekto rito. Hindi mo man mapigilan kumalat ang lahat ng chismis tungkol sa'yo, pero pwede mong piliin ang magiging reaksyon mo. Kapag nalaman mong ichinichismis ka, meron kang dalawang mapagpipilian. Una, huwag mo na lang pansinin. Alam ko madaling sabihin yan, pero mahirap magpigil kapag sinisiraan tayo. Di ba? Pero ang pagpipigil sa sarili, ang pinakamagandang solusyon. Lalo na kung wala namang basihan ang chismis. Napakaganda kung ikapit mo ang payo ng Biblia. Basahin natin ang Ecclesiastes 7:9. Huwag kang maghinanakit agad, dahil mangmang ang nag-iipon ng hinanakit sa dibdib niya. Ang magandang reputasyon ang pinakamahusay na panlaban sa chismis. Kung maganda ang reputasyon mo, kahit i-chismis ka pa, wala ganong maniniwala. Mananaig pa rin kung ano ang totoo. Kapag pinagchichismisan ka ng mga tao, huwag kang gumanti sa pamamagitan ng pagchichismis din o pagsasalita ng masama tungkol sa kanila. Kapag ginawa mo yan, katulad ka na rin ng mga taong kinaiinisan mo. Pangalawang option, kausapin mo ang chismosa. Baka may mga chismis na para sa'yo ay talagang maselan, kung kaya dapat mong kausapin ng taong pinagmulan nito. Kung kakausapin mo ang mga nagchichismis tungkol sa'yo, malalaman nilang nakakarating sa'yo mga sinasabi nila. Baka magkaliwanagan kayo at malutas ang problema. Pero huwag ka namang sumugod na galit na agad. Baka kasi hindi yan ang mismong sinabi ng taong yun. Nadagdagan lang. Sabi nga sa Santiago 1:19, ang bawat tao ay dapat na maging mabilis sa pakikinig, mabagal sa pagsasalita, mabagal magalit. Para hindi ka mag-init sa galit, mas mabuting magpalipas ka ng ilang panahon para magpalamig muna. Bago ka gumawa ng anuman, tandaan mo ang Kawikaan 14:17. Ang madaling magalit ay gumagawi ng may kamangmangan. Kaya wag agad-agad magalit. Ang padalos-dalos na pagkilos ay madalas na lumilikha ng higit pang mga problema sa halip na makalutas. Bakit dapat kang kumalma? Dahil sa isang bagay, hindi mo basta mapipigilan ang mga tao na pag-usapan ang tungkol sa ibang tao. Bahagi na ng buhay ang ikaw ay mapag-usapan. Tandaan mo, habang may tao, may chismis. Sa buhay, maraming bagay ang hindi mo laging makukontrol. Kasama na rito ang chismis. Pero hindi ka dapat magpakontrol dito. Pakitunguhan mo ang mga bagay-bagay ng mahinahon at may kabaitan at mapagtatagumpayan mo ang mga kalokohang chismis. At marahil ay maihinto mo pa nga ito. Thanks for watching. God bless.